madumi, malisyoso. Ikinakabit sa akin na kumbaga pinapalabas kolektor ko. Ang kilala namin Paul Tangka dito, si Paul Rivera na naka-assign sa ballistics. Sa report, STF daw. Madumi, malisyoso. Ikinakabit. Magandang gabi sa inyong lahat mga kababayan. Welcome back sa ating YouTube channel. My name is My Family Lifestyle. Napakainit na balita. Alam naman natin lahat ito na si Director Jaime Santiago ay nag-resign na. Talaga namang naano siya ngayon, nabudol. Alam naman natin lahat mga idol, ito ay mataas ang kalidad. Kumbaga integridad ito si Director Jaime. Kung alam nyo naman, itong panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, siya ay tinalaga bilang isang director dyan sa NBI. Bago siya naging NBI, siya ay isang pulis. Naging abogado, naging prosecutor, and then naging NBI director. Nagkaroon siya ng issue itong smear campaign. Nagkaroon siya ng parang isang planado at parang organisadong kampanya ng something na paninira. Diyan siya nagkaroon ng problema dyan. Siyempre, ikaw, mataas ang kalidad mo, ayaw mo nung magkaroon ng mga issue at chismis, mas mabuti, mag-resign ka na lang. Kaya dito, itong pag-uusapan natin ay patungkol sa kanya. Bakit siya nag-resign, di ba? Kung ang Pangulong Bongbong Marcos siya ang nagbigay sa kanya ng katungkulan na maging NBI director, bakit siya nag-resign? Di ba? Kumbaga, siguro sabihin natin, kasi sa panahon ni admin ngayon, ito si Pangulong BBM, alam naman natin nagkaroon siya ng issue ng pulburon. Di ba? Siya ang nagtanggol nun. Pati naman ito kay First Lady, itong sa Amerika, yan pinagtanggol din niya. Di ba? Hanggang sa ganito ang mga nangyayari sa kanya ngayon, nagkaroon siya ng issue patungkol dyan na sinasabi niyang kolektor. Yan ay talagang itong nasa palibot ng ating Pangulo, yan ang may problema dyan. Dyan siya nagkakaroon ng problema ngayon. Siguro ayaw niya magkaroon madamay o something, siyempre malinis, mataas ang kanyang, hindi naman siya ganun ka, kumbaga talagang alam natin to, sikat to SPO4 dati to, SPO4 Santiago. At nasa palabas ito. Kung naalala nyo, talagang nasa pelikula yung buhay niya. Di ba? Ewan ko kung si Bong Revilla ba yung naging bida dun. Basta sa tingin ko, lahat na lang yung mga matitino na sayang. Marami ko, naalala nyo yung yung General Solgen na si Guevara. Mabuting rin yun, nag-resign din. Ngayon naman, itong NBI. Marami pang nauna, di ba? Nag-resign. Bakit sila nag-resign? Ang daming mga matitino at mataas na Ito, mataas ang kalidad nito. Talagang maayos yung performance. Makita nyo sa umpisa hanggang sa naging pulis, naging abogado, naging prosecutor, hanggang naging NBI director. Kaya nga kinuha siya kasi maganda, malinis ang kanyang pangalan. At saka maganda yung performance niya. Ngayon, nagkaroon siya ng issue, ayaw niyang madungisan ang kanyang reputasyon. Napakadumi itong nangyayari dyan sa atin. Lalo na ngayon na grabe ang labanan kasi dyan ngayon mga idol ay politika na. Kumbaga, alam naman natin pagdating sa politika, talagang kung pwede siraan mo. Para lang siguro gusto nilang mayroon diyang tao na uupo na aayon sa kanilang mga gusto. Ganun yun di ba? Kasi alam naman natin ngayon lahat na marami pa rin hindi sang-ayon sa kanilang mga plano. Di ba? Kawawa lang to si Santiago na damay na. Di ba? Pero nakakabilib sa nito. Sayang.
Sayang yung ano niya. Kaya, bago ang lahat, tapusin muna natin tong video niya. Tara. Sa akin, na kumbaga, pinapalabas kolektor ko. Makakaharap ako sa inyong lahat. Kayo mga media, mga officer ko dito sa NBI, makakatingin ako eye to eye, wala akong koleksyon. Wala akong kota-kota. Kayo, alam niyo yun kung sino-sino yung mga may kota-kota. Pero ako never ako Alam niyo nag-report dyan. Kaya nasasaktan na Wait lang. madumi eh. Dapat sinabi mo kung sino yung mga may kota dyan. Ano? Direktor. Bago ka bumaba, dapat sinabi mo muna, dinamay mo na lahat. Di ba? Kung sirain man lang yung pangalan mo, sirain mo na rin sila. Ay, naku po. Kawawa lang to kasi madadamay talaga siya. Alam niya, di ba? Puta-kuta. Ano yung sinabi niyang kuta na yun? Alam ko kung sino yung mga kuta-kuta dyan. Marami talaga dyan. Sus, ahensya na yan, mga ganyan. Alam natin lahat yan. Pero grabe no, ang Pilipinas. Ba't ganito yung nangyayari? Ang isa lang talaga ibig sabihin yan. Yung leader natin, medyo ano pa. Kulang pa. Kumbaga, hinog na hinog pa siya ba? Hindi pa siya hilaw. Dumiretso pagkahinog. Ay, nako po. Sana maging maayos lang itong takbo. Ito mga idol, no? Ito si Santiago. Talagang maayos yung ano nito, pangalan. Maganda yung record talaga. Nakapanghinayang lang. Kaya bilang isang mataas na opisyal, lalong-lalo na kasi kung ang pinanggalingan niya ay dati lang siyang pulis, siguro mahirap lang sila noon. Talagang mataas ang kanyang ano sa sarili niya, na malinis siya, ayaw niya madungisan yung kanyang pangalan. Kaya mas mabuti na rin mag-resign siya. Kaysa naman sira-siraan yung pangalan niya at gagawan siya ng issue at saka chismis dyan na hindi naman totoo. Ganito ang nangyayari ngayon. Lalong-lalo na kay Inday Sara. Ganyan na ganyan ang nangyayari kay Inday Sara, mga idol. Pangalan mo ang nakasalalay dyan. Kaya nga si Inday gustong-gusto niya linisin ang kanyang pangalan, di ba? Kaso hindi nga malinis-linis kasi hindi nabasura na nga agad kasi madumi na daw. Ay nako, 'di ba? Panoorin natin tong mga dati niyang mga istorya diyan sa balita kasi sayang eh patungkol sa kanya. Tara, samahan niyo ako. Itong mapapanood natin patungkol to sa kanya noon na si Pangulong Bongbong ang sa kanya talaga sa dyan sa NBI director. Tara, panoorin natin tong GMA News. I think GMA 24 oras. Tara. Itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos bilang bagong direktor ng National Bureau of Investigation ang dating pulis at hukom na si Jaime Santiago. Si Santiago ang papalit kay outgoing director Medardo de Lemos. Nagsilbing judge ng Manila RTC Branch 3 si Santiago. Bago nito, naging miyembro at talaunay deputy chief siya ng Manila Police District SWAT Team. Nakilala si Santiago bilang isang sharpshooter na naging inspirasyon pa para sa isang pelikula. Isipin nyo, mga sharpshooter na sa isang pelikula talaga siya. Tapos isang judge at hukom. Mataas ang kanyang mga idol, mga itong kalidad niya na performance niya. Naging pulis, naging abogado, naging prosecutor, naging taga-hukom, diba? Tapos isang sharpshooter, isipin mo naman yan. Tapos ganito lang nangyayari sa kanya. Kaya mas mabuti mag-resign na kaagad siya bago siraan yung pangalan niya. Mahirap tong nangyayari ngayon dyan sa atin, mga idol. Kasi grabe ang labanan dyan, siraan. Para lang, tsak yan, meron silang gustong iupo dyan na tao na gusto nila. 100% yung aayon sa kanilang mga gusto. Kasi ito, siguro hindi nila mababayaran. Di ba? Ang ganda ng performance niya eh. Talagang sariling sikap. Maayos. Di ba? Kita nyo naman yung ewan ko lang, ay tinanggap na yung resignation letter niya. Kaya siguro, iwan natin, abangan na lang natin kung sino yung papalit sa kanya ngayon. Baka yung membro ng mga Nako po, kaya itong mga nangyayari dito sa ating bansa, lalong-lalo na sa mga politika, grabe.
Kaya sabi nga ni Senador Alan Cayetano, pag si Inday, kung ayaw nyo maging presidente si Inday Sara, labanan nyo na lang sa 2028. Diba? Ganun naman talaga dapat. Labanan nyo. Huwag kayong dyan. Dadaanan nyo sa impeach. Anong klase kayo? Kahit anong impeach nyo, wala yan. Walang maniniwala sa inyo. Tama itong ginawa ni Jaime Santiago, director. Tama yan. Believe ako sa iyo, idol sir. Kaya sana, saan man kayo mapunta, laban lang. Kasi kung ayaw nyong madamay ang yung pangalan ay masira, talagang tama yung desisyon mo. Talagang napakabigat itong mga nandyan sa loob. Grabe, no? Anuhan ka na, director na yan ng NBI, ha? Di ba? Vice President ka, ginawan pa ng story, confidential fund. Tapos ngayon, billion ang kanila. Di ba? 2025 budget, ano nangyari doon? Nasaan na ngayon? Siyempre, may sobra pa yun. Nasaan yung mga resibo? Di ba? Kawawa eh. Tuloy muna natin ito. Mamaya lang. Mag-react tayo ulit. Pagandahin pa ang serbisyo ng NBI, yung tiwala ng tao, ibalik, speedy issuance ng clearances. No? Isa na yan, pupukpok kami sa cybercrime. Ang dami na nating mga scam. Cybercrime. Tutukan daw nila. At sana ito mga idol, ito ay magkaroon tayo ng isipin mo mga idol, no? Lahat na lang. Ang dami nang nag-resign dyan sa loob. Siguro ayaw nilang madamay. Di ba? Oh, buti nga si Inday, di ba? Kaya nga si Inday Sara nag-resign sa DepEd. Oh, siyempre hindi siya pwedeng mag-resign pagka Vice President, natural. Ba't siya mag-resign pagka Vice President? Siya na nga susunod naging presidente. Yun yung step by step, di ba? Kaya gagawa sila ng issue patungkol kay Inday Sara, mga idol. Yun ang abangan natin. Kaya ito, hindi na yan ikakagulat sa ating mga, talagang ikaw kung nakatutok ka sa mga balita, kung alam mo yung mga nangyayari dyan sa loob, talagang hindi ka na magugulat. Ngayon, doon ka magulat sa mga bilyones at trilyones na nawawala. Di ba? Itong flood control na sinasabi nila, bakit ngayon lang nila nilabas yan? Matagal na yan naging issue. Sabi pa nga ni Mayor Magalong, di ba? Alam natin yan noon pa yan, nakarang taon pa yata yun. Bakit ngayon lang sila nag-react? Kasi hawak na ngayon ni Senador Marcoleta ang Blue Ribbon Committee. Alam nila lahat dyan, itong mga anomalya, na may karapatan ito si chairman, siyempre si Senador Marcoleta, siya naman chairman ngayon, lahat dyan mga idol, talagang kita nyo naman dyan sa Senado, ay wala nang magawa yung mga taga-left. Di ba? Oh, ngayon, gagawa sila talagang, kita nyo naman ang mangyayari ngayon, pati yung flood control. Baka nga namang flood control na yan, mapunta na naman yan sa mga Duterte. Iko-connect na naman nila yan. 100% iko-connect talaga nila. Magulat ka na lang. Tingnan mo yung sabong. Tapos lahat na lang ng confidential fund, sabong, ano pa bang gusto nila mangyari pagdating sa mga Duterte. Hindi nila titigilan yan mga idol. Hanggang sa magsawa na lang tayo. Di ba? Hindi yan, tandaan nyo yan, yung flood control. Kasi alam naman natin, bago naging presidente si PBBM, ay si Tatay Digong. O, di ba? Sasabihin na naman nila, panahon ni Duterte yan. Pero kami lang ang tumanggap ng budget. Siyempre, di ba? Nasaan yung budget ng nakarang taon? Itong mga nakarang 3 taon pa. Di ba? Kawawa tayo dyan. Baka yung mga nakaraan pa, may budget na naman 2026, mas malaki pa. Ay, nako po. Good luck na lang kay Sir Jaime Santiago, kung saan man siya na department na mapunta, o mananahimik na lang siguro siya. Kasi alam nga niya daw yung kota-kota dyan. Alam niya yan. Siyempre, director siya. Di ba? Alam niya yun. Matagal siya naging namamahala dyan sa loob. Naging police, naging SWAT. Sharpshooter ng SWAT.
Alam niya yung mga ano diyan, mahilig mga lalay. 'Di ba? Kaya good luck sir Jaime Santiago. Ay tama lang yung ginawa niyo sir para at least di kayo maano. Pero si Inday talaga hindi siya pwedeng mag-resign pagka Vice President. Good luck na lang sa inyong lahat pero si Inday hindi pwedeng mag-resign pagka Vice President. Alam na natin yan, labanan nyo sa 2028 pag ayaw nyong wag kayong maging lumaban kayo ng patas kung kayo ay 'di ba? Alam naman kasi natin taong bayan ang kalaban nila sa mga pagkaharap nila ng Duterte, taong bayan. Hindi nila matitibag ang mga Duterte. Tandaan nyo na, nakita nyo naman sa Kuwait ngayon, 'di ba? Oh. Kaya nga ang Kuwait nahimik kasi dumating si Inday doon. Ay, 'di ba? Wala na yung nandun si Inday nakatutok. Kaya good luck. Good luck Sir Jaime at thank you sa inyong pamumuno. Sayang kasi ang dahilan talaga diyan yung mga nasa baba ng baba ni Pangulo. Yan, mapang nagkalat yan diyan. Kaya ako lang, yung Kongreso tanggalin ko na yan. Grabe ang pinasweldo natin diyan. Ang dami nila, 'di ba? Ano bang niyan? May mayor na nga tayo, may vice mayor, may councilor, mga pa dyan, barangay kapitan, barangay tanod. Ayos na yan. Sila nang bahala sa bayan natin. Tingnan nyo ang ginawa ng Kongreso. Puro na lang mga buhayan nandyan sa baba. Hindi pa nakarating sa barangay, hindi pa nakarating sa mayor, wala na. Oh, di ba? Alam na naman, kita nyo namang nangyayari ngayon. Oh, bakit ayaw nilang hamunin si Mayor Magalong pumunta dyan sa house? Matagal na pala nag-aantay dyan. 'Di ba? Lahat ng binunyag niya totoo. Oh. 'Di ba? Totoo. Una itong sinasabi niya dating Baykam. Oh, lumabas na yung 77. Ngayon may lumabas na naman ng 30-30. Meron pa daw yung 90 ba yun? 90, baka 1990 matagal na pala to. 'Di ba? Kaya thank you. Hamunin nila si Mayor Magalong kasi matagal na siya nag-aantay siya patawag sa diyan sa house para malaman ang lahat. Kasi alam niya. Di ba? Ngayon, wag kayong magkunwari itong taga-house na meron din kayong ebidensya na hawak nyo. Kasi lumabas ngayon sa mga balita, may sarili silang kodigo. Kumbaga ebidensya, mga kongratista, yung mga karatista. Congrats na lang sa lahat sa mga kontratista dyan. Kaya sana, dapat ang Pangulo natin, kasi bakit ngayon lang nito nilabas ni Pangulo? Diyan lang din ang tanong ko sa kanya. Kung kailan inimbestigahan na ng Senado itong pagdating sa flood control, pagkakuha kaagad ni Marcoleta ng Blue Ribbon, ngayon lang siya naglabas ng Bakit ngayon mo lang sinabi yan? Kung alam mo pala mayroon kang mga schematic diagram na dyan na sinasabi mo. Baka lahat yan, i-connect na naman yan sa mga Duterte, promise. Tandaan nyo yan. Ang ending yan, Duterte. Promise, 100%. Oh, wala na tayong puro Duterte yan. Wala na, kita nyo naman ngayon, wala na silang maibabato kay Inday Sara, mga idol. Diba? Anong maibabato nila kay Inday ngayon? Nandun sa Kuwait, galing sa ng Davao, papunta ng Kuwait. Wala na silang makikitang kasi si Inday, wala nang budget. Wala na siyang department, pero nagtatrabaho pa rin. Pumupunta pa rin sa mga eskwelahan at saka sa itong mga batang estudyante na ngangailangan ng gamit. Nagtatrabaho pa rin, tuloy-tuloy. Pero wala na siyang budget. I think meron silang pinopropose ngayon na budget. Ewan ko lang ma-aprobahan. Kasi bago magkaroon yan sila ng budget na mismo nila, dadaan yan dyan sa house, mga lalay. Alam natin lahat nga, kaya nga dapat yung kongreso na yan, wala na yan, tanggalin na yan. Kasi meron pa tayong senador, vice president, di ba? Ayos na yun. Kasi ang nangyayari kasi mga idol, yan sa kongreso, grabe. Diyan kasi yung pundo ng bayan, yung pera nating lahat, diyan nagsisimula. Dapat magkaroon lang sana tayo ng ahensya na humawak, katulad ng Department of Budget Management. Sila lang hawak. Hindi na kailangan pagdating lang sa ang mayor lang mag-request. Mayor, may vice mayor pa nga, di ba? Wala nang trabaho. Grabe ng Pilipinas, no? Lahat tayo ginagatasan na lang talaga kaya wala nating makain.
Kawawa tayo, lalo tayong naghihirap mga idol sa totoo lang. Tayo nagbabayad sa kanila. Lahat ng inutang nila, totoo naman yun. Inutang nila yung pera na yan. Tapos silang gumastos, silang nagsarap ng buhay. Tapos tayo, ano nangyayari sa atin? Ang dami naghihirap sa atin, ha? Yun ang totoo. Real talk na to. Alam na, tawa-tawa lang tayo dito kasi totoo naman talaga yun. Minsan kasi ang totoo na kita nyo sa Sona. Lahat sila natatawa kasi totoo, mga idol. Natotoo sila kasi, ang nangyayari na, lantaran, kumbaga. Kawawa tayo. Mas kawawa siguro yung parang na. Yung kuba sa presidente natin, ba't di niya binigyan ng ultimatum? Dapat na yung official talaga dyan, lalo na dyan sa mga congressman nila dyan sa loob, kung sino-sino sila. Dapat talaga maimbestigahan yan. Mayroon dapat managot. At dapat itong budget na yung 2025, hindi nila naubos yun kasi meron silang tinatawag na ghost project. Nasaan na yung pera na yun? Lahat yan may budget na. Di ba? Tapos may dumating pa naman budget ng 2026. Ano ba yun? Doble-doble na. Kaya palang gaganda ng mga bahay siguro ngayon nila. Di ba? Tapos nagtatabaan pa. Ay, nako po. Kaya good luck kay Sir Jaime Santiago. Ito'y, mataas ang nito, reputation sa kanyang pagkatao. Kaya siguro di niya matanggap. At mag-resign na lang ako, parang ganun ang nasa isip niya. Kaysa naman sira-siraan nila yung pangalan ko. Pagdating naman sa kanya, tama yung ginawa niya. Kasi kung sira-siraan lang naman yung pangalan niya, gawan siya ng mga chismis at wala na siyang magawa, mag-resign na lang siya. Kaysa naman madawit siya dyan sa mga issue na yan. Tsaka kasi mayroon silang gusto dyan iupo na aayon sa kanila, mga plano. 100%, ganun lang naman ang pagdating sa mga politiko. Kasi malapit na 2028, tayong taong bayan lang ang magsasabi at kung sino ang iluluklok natin. Ibalik natin ang mga Duterte. Kasi tsak, mabubulabog ang kanilang mga laro dyan sa loob. Diba? Maraming salamat mga idol at thank you sa mga nag-subscribe sa aking YouTube channel. Thank you sa lahat, sa mga tagapakinig at tagapanood. Thank you sa inyong lahat. Kaya I hope na maging maayos na itong nangyayari sa ating bansa. At tama na yung mga abangan na natin si Inday Sara. Laban! Maraming salamat! See you and bye-bye! Thank you sa lahat mga idol!